Sa Manitoba, ilang ulit nang naging target ng vandalism ang isang seniors hall sa Winnipeg. Panawagan po ng grupong namamahala rito, sana'y agad matugunan ng otoridad ang issue. May report si Teresa Redula. This was pulled out of here and we found this over here. This is where it was sitting. So it's about 10 feet away from where it was originally standing. Ilang dekada nang itinuturing na tahanan ng Filipino-Canadian community sa Manitoba. Ang gusaling ito ng Filipino Seniors Group of Winnipeg. Pero nitong nakaraang linggo, tinarget sila ng vandalism. They cut that open and the other one there too. And you can see the breakage on the connectors there. I'm not really sure. I don't know what they want to do. I think they want to sell it. Hindi rin ito ang unang beses na nabulabog ang kanilang cultural at educational center. Mid-December, this glass window of the main door was smashed, both of them. So right now it's boarded with plywood. We still need to talk to our insurance agents. Taong 1987, nang makuha ng not-for-profit group ang gusaling ito sa North Point, Douglas. Pinauupahan din ng espasyo para sa community events na nakatutulong ding sustentuhan ang maintenance at mga bayarin nito. Pero dahil sa sunod-sunod na vandalism, nalalagay na raw sa alanganin ang Filipino landmark na ito sa Manitoba. People are scared to come to the building dahil sa rampant vandalism na nangyayari sa neighborhood. At natatakot po kami na kung wala na kaming renter at kung wala nang magpupunta sa Filipino seniors, mawawala na po ang Filipino seniors. Mapipilitan kaming i-give up ito. Dekada 80 ng unang makahalubilo ni Ida Champagne ang mga taong nagsimula ng Filipino Seniors Group of Winnipeg. At anya, bago pumanaw ang mga naunang miyembro ng grupo, ipinaubaya nila sa kanya ang pag-aalaga sa nasabing gusali, di lang para mapaglingkuran ang komunidad, kundi para na rin may ipagpatuloy ang legasiyang nasimulan ng mga Pilipino sa Manitoba. Kapag po sila nakakausap ko, lagi po nilang sinasabi na huwag mong pababayaan ang building na yan dahil napakahalaga niyan para sa atin, sa amin, at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya po, ang pagmamahal namin sa building na ito ay ganoon na lamang. Nagsumite na sila ng report sa pulisya para sa vandalism noong Disyembre at gagawin na rin ito para sa pinakahuling insidente. Sa isang pahayag, aminado si City Councilor Ross Edie na problema raw ang vandalism sa lugar. Balak niya raw mag-organisa ng isang safety meeting para maidulog ng mga residente ang issue sa mga kinauukulan. Ang mga senior natin ay talagang nagsumikhay para makuha ang building na to. At ito'y napakahalaga sa amin dahil maraming memories and story na nangyari sa 49 Euclid Avenue building. Lahat po kami dito ay mga volunteer, wala po kaming bayad at ito po ginagawa namin ng taos sa puso, pagmamahal namin sa ating kababayan. Teresa Redula, Omni News, Toronto.